Magandang araw mga kaibigan, mga idol, mga lods. Ngayong araw gagawa tayo ng video kung paano gumawa ng homemade Spanish sardines. Ituturo ko sa inyo kung paano yung proseso at paano siya gawin, paano siya lutuin, yung preparation, yung pagtimpla, yung mga sahog, etc. So, ano pang hinihintay natin? Tara na! Let's go! Okay mga lods, ito na. Unang-una, tanggalan natin ng ulo, laman loob, at mga buntot. Yung ating isda. Ang ginamit natin ditong isda is yung tamban. So ayan na nga mga lods, no? Medyo matrabaho lang siya. Ito yung medyo matagal-tagal na proseso, kaya kailangan tiyaga lang din. So isusunod natin, maglagay tayo ng asin sa isang container. Pagkatapos lagyan natin siya ng tubig, yung tamang lang, tansya lang. Tsaka kung yung malinis na tubig na rin, para pwedeng tikman kung gaano siya kaalat, kung gaano kaalat yung gusto nyo. Yun lang din ang ilalagay nyong dami ng asin. Kaya mas maganda kung tikman nyo, kasi ito yung pagbabara natin ng isda. Ibababad natin dito yung isda na tinanggalan natin ng ulo at saka buntot. So ayan na nga mga lods, no? Nilalagyan na ng tubig. Ngayon pag natimplahan na natin, okay na yung alat niya, pwede na nating ilagay yung isda dun sa tubig na may asin. Ibabad natin siya mga 30 minutes to 1 hour. So ayan na nga, ibabad lang natin hanggang sa ma-absorb ng isda, ng laman ng isda, yung lasa ng asin. So pagkatapos, salain na natin yung ating isda na binabad sa asin. Okay, yan lang po. Sinasala na. Siguraduhin na matanggal yung tubig niya, kasi pag nahalo yan sa timpla natin, aalat siya yung pagkakatimpla ng lulutuin nating homemade Spanish sardines. So pag na-drain na natin, so ito na nga, prepare na tayo ng ating mga sangkap. Yung carrots, sibuyas at bawang, pamintang buo, pamintang dahon, sili, toyo, patis, at saka corn oil. So ayan, umpisahan na nating ihalo. Una, ilagay muna natin yung ating mga sangkap: sibuyas, bawang, sili, yung carrots, at saka yung ibang sangkap, bago natin ipatong yung ating isda. So ayan na nga, nailagay na natin. Pagkatapos na mailagay yung ating sangkap, ipatong natin yung ating isda. I-file natin ng maayos para hindi siya madurog pagkulo mamaya. Idiretso na natin siya sa pressure cooker para dito natin siya lutuin para lumambot pati yung buto niya. Magiging sardinas talaga siya, pati buto nakakain. Okay mga lods, tuloy-tuloy lang po tayo sa panonood. Yan, ilagay natin yung mga natitirang sangkap. Huwag muna nating ubusin. At ganun lang ang proseso. Same process. Ilagay yung sangkap, tapos ipatong ulit yung isda. Yan. Okay, tansyahin lang natin mga lods para at least ma-distribute ng maayos yung mga sangkap niya. Ganyan lang, no?
yung preparation. Okay, ilagay na natin yung sili. Ayan, ipatong ulit natin yung mga isda natin. I-arrange ng maayos. Ayan. Lagay na natin yung mga natitirang sangkap. At ayan, ilagay na rin yung mga natitirang isda. So, pagkatapos, lagyan lang din natin ng pamintang dahon para bumango, at syempre para na rin sa dagdag na lasa, pampasarap dun sa lasa niya. Pamintang buo. So, pagkatapos, titimplahan na natin siya. Okay, susukatin natin yung ating timpla. Sa 3 kilo na lulutuin natin, lalagyan natin siya ng 6 tablespoon ng patis. Tansyahin lang po natin. Bali, kailangan hindi masyadong marami yung ilalagay natin kasi para hindi siya aalat. Okay, pag nailagay na natin yung patis, isusunod natin yung ating toyo. Ganon din, 6 tablespoon ng toyo para sa 3 kilos na isda. Actually, pwede siya hanggang sa 4 kilos kasi para hindi siya masyadong maalat. Yung tamang-tama lang yung timpla niyan pagka mga nasa 3 to 4 kilos at tig-6 na kutsara toyo at saka patis. So hindi natin na ipakita kanina yung vinegar, lagyan din natin siya ng 6 tablespoon ng vinegar. Ayan po, tuloy-tuloy lang ang process natin. Okay. Pagkatapos na mailagay natin yung 6 tablespoon na vinegar, susunod nating ilalagay ay kalahating tasang tubig. Ayan na, kalahating tasa lang po. Yan lang po at matutuyo yan. Tama-tama lang yan na pagka matapos nating mapakulo mamaya, mawawala na yung tubig at magiging ano na siya, magiging maa-absorb siya nung laman ng isda. Tapos ibuhos na natin yung ating corn oil. Mas maganda yung gagamitin natin dito, it's either corn oil or yung olive oil para healthy at hindi siya mataas ang cholesterol level. So, okay na mga lods, na ilagay na natin yung ating corn oil. Isa lang na natin siya ngayon sa apoy. Pakuluin, hintayin natin kumulo. At pag kumulo na siya, pag nag-start ng tumunog yung ating pressure cooker, pwede na natin siyang orasan hanggang 1 oras na kulo.
At take note po mga lods, dapat slow fire lang siya. Slow fire lang. Kasi para hindi masunog yung ilalim ng isda. Yung mga nakalagay sa ilalim. Kasi pag malakas yung apoy natin, masusunog siya. Kailangan ano lang, tamang apoy lang. So ayan na nga mga lods, no? So after 1 hour na kulo na mahina lang yung apoy, patayin na natin. Natapos na yung 1 hour na pagpapakulo. So i-off na natin yung stove at pasingawin na natin, tanggalin na natin yung pressure dun sa pressure cooker. Kasi take note po, pag wag nating buksan yung pressure cooker, lalong lalo na dun sa mga hindi pa alam, tip lang po, wag nating buksan yung pressure cooker pag hindi pa natin napasingaw. At pag matigas pa siya, buksan, wag nyong pilitin kasi matatapon yun. Sigurado, malakas po kasi ang pressure. Ayan na po, luto na po yung ating Spanish sardines. Ayan, kumukulo-kulo pa. So, palamigin. Pag lumamig na, pwede na natin siyang ilipat sa container. So, ayan na po yung finished product natin. Pwede na natin siyang kainin. Ang sarap mga lods, di ba? So, ayan na po. Maraming salamat sa panonood. I hope nag-enjoy kayo.